Paano nag-iimbak ng pagkain ang mga sinaunang tao nang tumagal ng 1 taon kahit walang freezer? Ikinuwento ito ng iyong ama batay sa kwento ng kanyang ama tungkol sa mga mahahabang taglamig noon. Ito ay mga alamat na ipinamana sa bawat henerasyon. Mas madali na ring mabuhay ngayon. Nakakakuha na ng pagkain ang iyong pamilya sa mga paraang imposible noon. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki ay gumagala sa mga kalapit na lupain, nag-uuwi ng mga nahuling hayop. Tinuturuan ng iyong asawa ang inyong mga anak na babae ng mga sining na itinuro sa kanya ng kanyang ina, ang pangangalap, pagtatanim at pag-aalaga ng mga bukirin. Tuwing natutunaw ang yelo, abala ka sa pagtatanim at paghihintay sa pagtubo ng mga buto. Bago muling lumamig, inaani mo ang bunga ng panahon. Ngunit nakadepende ka pa rin sa kalikasan. Bawat taon, parang tumitiktak na orasan. Siguraduhin mong ginagawa ng nayon ang kanilang tungkulin palagi. Maraming pamayanan ang nag-utong noon dahil sa kakulangan sa plano. Bahagi ng tungkulin mo bilang datu ang paggabay sa buong nayon, bata man o matanda, para matiyak ang kaligtasan nila. Kapag nabigo ka, hindi lang titulo ang mawawala, ililibing mo ang iyong mga anak anuman ang gawin mo. Paparating pa lang ang mahirap na taglamig. Maaring tapos na ang panahon ng yelo at bumabalik na ang normal na daloy ng panahon, ngunit nananatili pa rin ang matinding lamig ng taglamig. Walang tumutubo, delikado ang panganggaso at madaling masira ang pagkain. Kung kulang ang pagkain ng nayon, magugutom ang tao. Kapag naubos ang pagkain bago anihan, araw-araw ay laban para mabuhay. Kaya paulit-ulit ang siklo bawat taon. Ngayong taon, may nakamamatay na sorpresang dala ang kalikasan. Nararamdaman ng lamig ng hangin, senyales na malapit na ang anihan. Malapit ng anihin ang trigo at sebada at bubunutin na rin ang mga ugat na pananim. Abala ang mga lalaki ng nayon sa paghuli ng hayop, ngunit simula pa lang ito ng proseso. Kaya limitado lang ang nakakain ng nayon, kaya laging may natitira. Maaari itong iwanan bilang pagkain ng mga scavenger, pero mas mainam na gamitin ito at ang susing salita sa komunidad ngayon ay pag-iimbak. Dati, ang inyong komunidad ay sumusunod lang sa kalikasan, lumilipat ayon sa klima at bit-bit lang ang kayang buhatin. Ngayon, may komunidad, istruktura at imbakan na kayo ng pagkain para sa taglamig. Pero hindi ito madali dahil nabubulok ang karne at nasisira ang gulay. Hindi na lang kayo mga ngaso o nangangalap kundi survivalist na alam paano mag-imbak ng pagkain para sa taglamig. Ngayon, kakailanganin mo ang lahat ng kasanayan mo dahil magbabalikwas ang kalikasan sa inyo. Ramdam mo na ang lamig bago magising? Masyado pang maaga para sa ganitong hangin sa nayon. Paglabas mo, totoo ang kinatatakutan mo. Humagupit ang yelo at malamig na hangin sa nayon, iniwang nanginginig lahat. Pero ang pinakamasamang pinsala ay nasa iyong mahalagang mga bukirin. Dumating ang lamig sa gabi at kitang-kita mo ang pinsala, nalalanta ang mga dahon, namamatay ang mga halaman at malaking bahagi ng ani ay tuluyang mawawala. Iisang opsyon lang, anihin na agad at tingnan kung ano pang masasalba. Ito na ang pinakamababang ani na naranasan mo sa maraming taon. Kinukuha ng mga taga nayon ang kaya nilang makuha, tinatago ito laban sa panahon. Pero makikita sa mukha ng mga babae na hindi ito sapat, kulang na kulang. Hindi maliligtas ang nayon sa ganitong kakulangan. Dublehin mo ang pagsisikap sa pangangaso kasama ang mga anak mong lalaki para makakuha ng malaking hayop. Samantala, sisimula na ng mga babae ang kanilang gawain. Una, ang karne. Ito ang pangunahing pagkain tuwing taglamig dahil nagbibigay ito ng maraming enerhiya kapag sariwa. Karaniwang iniihaw ito pero hindi ito tumatagal sa taglamig. Sa halip, ang pinakamainam na paraan bago dumating ang taglamig ay maingat na tanggalin ang laman ng hayop. Pagkatapos nito, isasabit ang karne para patuyuin at hahayaan ang hangin at araw na alisin ang tubig dito. Kapag makapal at parang tapa ng tekstura, maaari na itong itago para tumagal pero kailangan mo pa ng isa pang sangkap. Isa ito sa mga pinakanatatanging kasanayan na namana mo mula sa iyong mga ninuno at bahagi ito ng dahilan kung bakit ang inyong nayon ay nanirahan malapit sa dagat. Hindi masyadong mapakinabangan ang maalat na tubig doon, pero ngayon ay pinakukuluan mo na ito. Hindi mo kailangan ang tubig habang nagiging singaw ito. Ang mahalaga ay ang natirang maalat na lata. Pag nakuha mo na, ikinukuskus mo ang asin sa karne bago balutin. Mapapatagal nito ang karne at mas sumasarap pa tuwing malamig na taglamig. Pero magsisimula pa lang ang trabaho mo. Isa pang paraan ng pag-survive sa taglamig ay mula sa kalikasan, ngunit may panganib din. Isa sa pinakamagandang mapagkukunan ng pagkain ay ang mga pulot-pukyutan sa matataas na puno na maraming bubuyo. Bumaba ang bilang ng insekto dahil sa biglang lamig, pero ang mga nangunguha ng pulot ay nagsusuot pa rin ng makapal na balahibo laban sa kagat ng bubuyog. Ito ay mahalagang pinagkukunan ng nutrisyon para sa mga darating na buwan, ang matamis na pulot na nagbibigay ng kinakailangang dagdag na enerhiya. Pero may isa pa itong gamit. Maraming paraang natuklasan sa pagsubok, kabilang ang kahangahangang kakayahan ng pulot magpreserba. Ang kulay ambar na likido ay hindi nasisira sa simpleng garapon.
hinubog at pinatigas sa apoy at anumang ilagay dito ay nananatiling maayos. Maaring ilagay sa pulot at selyuhan ang mga berry na pinulot sa bukirin. Nagdadagdag ito ng enerhiya, lasa ng prutas sa taglamig at lakas ng loob tuwing malamig. Pero hindi lahat ay madaling ipreserba. Marami kang karne para sa taglamig na siyang pinakamahalaga pero hindi ka mabubuhay sa karne lang. Kailangan mo pa rin ng tamang nutrisyon sa malamig na panahon. Kakaunti na lang ang butil at lamang lupa at mahirap nang makahanap ng mapipita sa mga susunod na buwan. Kaya mahalagang ingatan ang meron ka. Ang unang hakbang ay panatilihing tuyo ito upang hindi mapasukan ng kontaminasyon at masira. Kailangan itong balutin at balutan ulit at hawakan ng maingat hanggat maaari. Ngayon, kailangan mo na lang ng lalagyan. Makakatulong dito ang kalikasan. Mas mabilis masira ang pagkain sa init pero mas tumatagal kapag malamig. Malapit nang tumigas ang lupa, kaya ngayon ang tamang oras maghukay. Gumawa ng maliliit na hukay sa paligid ng kampo, sapat ang lalim para di makita ng mga hayop. Kung makita man, handa ang mga mangangaso. Ang mga hukay na may lalim na ilang talampakan ay magyeyelo rin agad. Dapat matigas at malamig ang hukay para mapreserba ang pagkain, pero hindi masyadong malalim para madaling makuha. Maaring ito ang magligtas ng buhay. Mahalaga ang mga hukay para paglagyan ng karne. Ang apoy ay nagpapainit ng tirahan pero ang mga hukay ay nakakatulong sa pag-iimbak ng pagkain. Pwede rin gawing silungan ng mga inaning butil ang mga hukay. At ang mga ugat, ilan sa mga pinakamatitibay mong pagkain, binalot sa mga balat at itinago mula sa mga hayop, mananatili silang ligtas hanggang sa kailanganin mo na sila. Pero hindi pa rin ito sasapat, hindi talaga sasapat. May isa pang mahalagang mapagkukunan ng pagkain sa reyon para sa darating na panahon. Isdaang, pagpasyo mong tumira malapit sa tubig ay nagbubunga na. Bago pa magyelo, lalabas na ang mga mangangaso, dala ang makakapal na lambat. Maraming isdang nakuha sa tubig kahit hindi ganoon karami. Ngayon, sisimulan na ang mahirap na paghahanda, pag-alis ng laman loob, pagtanggal ng karne at pagtatabi ng buto. Ang laman ng isda ay aasnan at iimbak gaya ng karne, habang ang mga buto ay ililibing at itatabi para pakuluan. Magbibigay ng kanting dagdag na nutrisyon ang mga buto ng isda sa sabaw. At ngayon ay oras na para palawakin ang iyong imbakan at umasa sa pinakamainam. Bukod sa mga hukay, alam mo na para magtago rin ng ilang pagkain sa mga kalapit na sapa. Sa paglalagay ng mga sako sa malamig na tubig sa tahimik at mabatong lugar, napoprotektahan ito mula sa mga hayop na naghuhukay. Kapag nagyelo ang tubig, nabubuo ang makapal na yelo. Sapat na matibay para hindi mapasok ng mga karaniwang mandaragit, pero sapat na malambot para mabutas ng iyong mga gamit kapag kailangan. Dapat tumagal ang mga lugar na ito sa buong taglamig, pero tatagal din kaya kayo at ang iyong tribo? Hindi lang malamig ang taglamig, kundi malupit pa. Bigla itong dumarating at malakas. Mas maaga ito kaysa inaasahan at ang mga bagay na naiiwan sa labas na walang proteksyon ay mawawala. Mas mahirap panatilihin ang apoy kapag hinahampas ng hangin ang silungan. May mga gawain pa rin kailangang gawin tulad ng regular na pag-ikot sa kampo at paminsang pangangaso para maganap ng mailap na hayop at para itaboy ang mga mandaragit palayo sa inyong kampo. Pero ang mga gawain ito ay para lamang sa pinakamatitibay na lalaki. Ang matinding lamig ng taglamig ay mabilis na umuubos sa lakas mo, kaya mapapansin mong hindi lang lamig ang banta. Maswerte kang malalaki na o halos malalaki na ang mga anak mo, pero mas malakas silang kumain. Oo, naunawaan nila ang pagpipigil, alam ang pangangailangan ng lakas at kayang gampanan ang gawain. Abala ang asawa at mga anak mong babae sa pagtatahi ng lambat at damit habang ang mga anak mong lalaki ay sumasama sa iyo sa paglabas. Maliit na hayop lang ang nahuhuli at agad mo itong inihahanda. Kung mas marami kang mahuli ngayon, mas kaunti ang karne na kakailanganin sa simula ng taglamig. Bawat pamilya sa nayon ay may sariling silungan at malapit dito ay hukay ng supply. Ilan dito ay galing sa sariling ipon, ang iba ay sama-samang tinipon ng nayon. Kung maayos ang pamamahala, sapat ito para malampasan ng lahat ang taglamig kahit hindi komportable. Hindi lahat ng pamilya kaya gumawa ng tamang desisyon. Sa taglamig, ang mali ay maaari magdulot ng kamatayan. May mga anak na mas nangangailangan at may mga kailangang magtrabaho ng husto at kailangan ng mas maraming enerhiya. Hindi magtatagal, mapapansin nilang paubos na ang ipon at alam kung saan kukuha pa. Gusto mong isipin na isa kayong komunidad. Nakapanggaso ka na kasama ang mga lalaking ito at naging malapit ang asawa mo sa ibang babae. Tuwing tag-init, nagtutulungan kayo sa paghahanda pero nababago ang lahat dahil sa gutom. Unti-unting nauubos ang pagkain paglipas ng mga linggo. Nagluluto ka ng simpleng nilaga na may kaunti na lang na karne at isda, sapat lang para makaraos. Matagal nang ubos ang pulot at berry.
Baka ikaw ang pinakamapalad, kaya ikaw rin ang pinakamalaking puntirya. Wala pa sa kalagitnaan ng taglamig, may naririnig ka ng ingay sa labas. Gabi na nang lumabas kayo ng mga anak mong lalaki, may dalang sibat at handang lumaban, inaasahang may oso o hayop na nangunggalkal. Imbis na iba, nadatnan ninyo ang mag-amang kapitbahay na dating kaibigan, pero ngayon ay nagnanakaw ng kabuhayan ng pamilya nyo at nagiging banta sa inyong kaligtasan. Sumugod ang ama sa inyong tolda, agad siyang tinusok sa tagiliran ng panganay mong anak gamit ang sibat. Malalim ang sugat, ngunit hindi nakakamatay. Gagaling ito kung aalagaan at iiwasan ang impeksyon. Pero dahil sa hirap ng buhay, duda kang aabutin pa niya ang tagsibol. At hindi lang sila, kundi marami pa sa mga susunod na linggo. Ang kaaway mo ngayon ay dating pinagkatiwalaan mong tao, hindi na puwersa ng kalikasan. Mabilis ding nauubos ang mga hukay na pinag-iipunan ng karne ng tribo. Nang magsimula ang mga pag-atake, agad mong kinuha ang ilan sa mga pagkain mula sa nagyelong lawa habang may pagkakataon ka pa. Hindi ito nagtagal gaya ng dati, pero nabigay pa rin ng kaunting nutrisyon habang kaya. Kahit handa ka na, nauubos pa rin ang pinagkukunan mo at kailangan mong magdesisyon ng mahirap, mga desisyong magpapahirap sa'yo habang buhay. Pinakamababang pisikal na gawain ng iyong asawa. Mabagal ang kamay niya sa paghahabi, kaya madaling bawasan ang rasyon niya. Ipinipilit mong gawin din ang pareho, pero may kapalit ito. Lalong lumalalim ang pisingi mo habang lumilipas ang mga linggo at mas mabilis na pumuti ang iyong abong buhok. Pero pareho ninyong alam ang inyong mga prioridad. Nangayayat ang mga anak mo, pero mukhang malusog pa rin sila. Lumalabas pa rin araw-araw ang mga lalaki. Kahit ayaw ng asawa mo, lumalabas ka rin. Napakabagsik ng araw na ito. Habang malakas ang hangin sa silungan, paulit-ulit mong sinisindihan ang apoy para mainitan ang asawa at mga anak. Ayaw mo silang iwan, pero kailangan mong manghuli. Kaunti na lang ang pagkain at mahaba pa ang taglamig. Kasama mo ang mga anak mong lalaki habang ginagamit mo ang sibat sa pagtawid sa nagyelong tubig. Ramdam mo na ang lamig at hirap sa paghinga, dala ng edad at taglamig. Umaasa ka sa mga anak mong lalaki para magpatuloy, pero nakakahanap ka pa rin ng mahuhuli. Maliit man ito, sapat na. Parang ang tagal bago ka nakabalik sa nayon, itinulak mo ang bukana ng tolda, sabik magpainit sa apoy. Ngunit sa halip, nanlamig ang dugo mo. Sinalubong ka ng maputlang mga anak mong babae. Nakahiga sa gitna nila ang asawa mo, mahina ang paghinga, nanginginig at halos hindi makadilat. Inalok mo siya ng pagkain pero tinanggihan niya. Alam niya ang sitwasyon kahit di mo inaamin. Mas matagal kang umupo sa tabi niya sa apoy habang lumuluwag ang kanyang hawak. Sa huli, huminto ang mabagal niyang paghinga at katahimikan ang bumalat sa tolda. Sa umaga, humina ang ugong ng hangin. Kinuha ng mga anak mong lalaki ang mga kasangkapang buto at naghukay ng bagong libingan para sa kanilang ina. Hindi lang ito ang bagong hukay sa nayon. Kaunti na lang ang pagkain, pero nabawasan din ang kailangang pakainin. Patuloy kang nangangaso kaya naipapamahagi ang pagkain at nalalampasan ang taglamig. Pakaunti ng pakaunti ang nakikita mong nangangaso sa labas. Sa bawat paglabas mo matapos ang nakaraang pag-atake, parang iniiwasan ng natitirang mga taga nayon ang iyong kubo. Sa kalaunan, tila hindi na ganun kaseryoso ang lamig. Sa bawat araw na lumilipas, mas tumatagal ang pagsikat ng araw. Malalaman mo malapit na at oras na naman simula ng siklo. Pero ano ang matitira at ano ang nasa paligid? Sa simula ng tagsibol, hindi na ito nayon. Alam mong magiging masama ang lagay, pero wala pang isang kapat na nayon ang nakaligtas sa taglamig. Hindi ito sapat para mapanatili ang komunidad. Alam mong mangangailangan ng mas maraming tao ang pag-aani at ang pangangaso ng mas maraming kabataang lalaki dahil kakaunti lang ang nakaligtas sa taglamig. Ang pinakamamuting magagawa mo ay tipunin ang lahat ng kaya mong dalhin at simulan ang mahabang paglalakad. Maraming mga nayon doon na nakakalat sa tabi ng tubig. Maaring may mas mahusay na nakaligtas na yung taglamig o may natira pang gustong magsimulang muli. Makakahanap kayo at ang iyong mga anak ng bagong tahanan at babalik ang taglamig sa inyo. Tingnan kung paano natulog ang mga tao noong panahon ng yelo nang hindi namamatay sa lamig o panoorin mo ang video na ito.